Siguro malinaw na ipinapakita sa atin kung ano yung faith. Okay? So, paunti-unti po nililinaw sa atin dito nung writer what is faith. Okay? Ito din yung paalala ng writer actually na sa Hebrew Christians at that time na kumakaharap ng pagsubok sa kanilang pananampalataya. So, in context, kaya po tayo nasa chapter 11 about faith dahil mismo yung mga Hebrew Christian at that time ay may pagsubok. Hindi po that time madali maging isang Christian. Okay? Sila ay persecuted. At the same time, nakakarinig sila na, siyempre may mga sinasabi against them na hindi tunay yung iyong pinapanampalatayanan ngayon. Bumalik kayo at bumalik kayo sa dating old covenant. Okay? Pero alam natin na si Jesus yung ipinangakong Messiah na magliligtas sa ating mga kasalanan. Hindi ang old covenant rituals na inaakala ng mga Hudyo nung panahon na yun. Ipinakita dito ng writer sa atin kung sino at ano ang ginawa ni Jesus para sa kaligtasan ng tao. Kaya po yung writer ng Hebrews nag-start siya at dinideclare niya, tinuturo niya kung sino si Kristo. From chapter 1 pa lamang, in-explain niya na kung sino si Jesus Christ. And then from chapter 5 up to chapter 10, makikita po natin yung exposition ni Jesus Christ bilang priest, yung high priest. At kung ano yung gawain in the Old Testament rituals na isinakatuparan ng ating Panginoong Jesus. So sa chapter 10, kung atin lamang pong bibigyan ko lamang po ito ng summary, para at least makuha lang ulit natin yung context sa chapter 11, ito ay parang summary na mahalagang paalala sa kanila patungkol sa kasiguruhan nila sa kanilang kaligtasan kay Jesus. Siguro as a way of summary, basahin lamang po natin, if you have your Bibles with you, sa Hebrews chapter 10, verse 3 to 10. Okay? Dito sinasabi muli kung ano yung ginawa ni Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Verse 3 to 10, but in this sacrifices, there is a reminder of sins every year. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Consequently, when Christ came into the world, He said, sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, si Jesus po ito, behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book. When He said above, you have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings. These are offered according to the law. Then He added, behold, I have come to do your will. He does away with the first in order to establish the second. And by that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So ano-ano po yung mga katotohanan na makita natin patungkol po sa ginawa ni Jesus? Old Testament sacrifices cannot take away sins. Christ's body, His sacrifice was prepared by God to take away sins. Perfect obedience, yung obedience na akala nila pagsunod dun sa rituals ang makakapagligtas sila, pero hindi po yun. Perfect obedience was done by Christ, not us. Okay? Which God accepted. And because of what Christ did, for us, we are sanctified. Tayo po ay nalinis, napabanal, ngayon ay makakatayo na sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon na malinaw na yung ginawa dito ni Jesus para sa atin. Short summary lamang po yung ibinigay doon ng ating writer para makita at mapaalalahanan yung mga mananampalataya. Okay? Kung malinaw na ang kapatawaran at kaligtasan kay Jesus, tayo ngayon ay may confidence na makalapit na sa Diyos dahil sa dugo ni Kristo Jesus. Resulta nito, yung confidence na ito, yung ating pakikiisa kay Jesus dahil sa kanyang dugo, tayo ngayon ay dapat magkaroon ng buhay na worship, okay? A worship life, standing firm in the faith and fellowship of love. Saan po ito makikita? Hebrews 10:19 to 25. Sabi po dito, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is through His flesh, and since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some,
but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So makikita natin, may ginawa si Kristo, tayo ngayon ay nakakalapit na sa presensya ng Diyos, tayo ngayon ay pwede na magpuri, tayo ngayon ay dapat na tumayo sa ating pananampalataya at mamuhay in love and fellowship sa ating mga mananampalataya. After that, may warning na ibinigay sa Hebrews 10:26-31. Pagkatapos ng warning sa passage na yon, encouragement for them to see the life they now have in Christ. Okay, may warning, o ngayon nakita nyo ang inyong buhay maayos na kay Kristo. Okay, na hinayag po yun, yung kanilang life in Christ in Hebrews 10:32-35. Then pagkatapos ng pagkatapos po nito sa Hebrews 10:36-39 ay paalala kung ano ang kailangan nilang gawin. At ito ay to endure and to continue in the faith. Kaya nga sabi sa verse 39, but we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Ang kayo, Christian na kayo ngayon, kay Kristo lumalakad na, okay? Do not shrink back now that you have faith. Ito yung paalala ni Paul, nung writer actually ng Hebrews sa kanila, doon sa huling bahagi po, sa last verse po na ating nabasa sa verse 39. At dito naman ngayon, magpapaalala at mag-i-encourage yung writer patungkol sa faith. Kaya nga sabi dito, but of those who have faith. Siyempre, baka ang iniisip dito ng writer, hindi nyo ba naintindihan na kayo ngayon, kung kayo ay nanampalataya, may faith na kayo. Tapos gusto niyang i-assure ngayon na yung faith nila, biblical faith, saving faith, tamang faith, at yung faith na tunay na nagpe-persevere. Kaya hindi dapat kayo madala ng mga Hudyo na nag-i-encourage sa inyo na bumalik sa Old Testament covenant kung hindi kayo ay magpatuloy sa ating Panginoong Diyos. So aram nung writer, yung problema na kanilang kinakaharap at that time, kaya ngayon ito yung kanyang itinuturo sa Hebrews chapter 11. Kaya po ito yung tuon sa Hebrews chapter 11 about faith. Tinuturo niya sa kanila dahil in time, tayo po, yung faith din po natin matcha-challenge. Marami pong sitwasyon na ang ating faith ay matcha-challenge. Iba-iba pong klaseng sitwasyon po ang ating kinakaharap. Pero ang tanong, kung ang faith mo nga ba ay tunay, ito nga ba ay nagpapatuloy? Ito nga ba ay tunay na faith na nakaayon sa salita ng ating Panginoong Diyos? So ano nga ba yung faith? Paano makikita sa buhay ng isang tao kung siya nga ba ay may tunay na biblical faith? Yun siguro yung iniisip ng mga Hebrew Christians at that time. So kung may faith, ano nga ba yung faith? So dito binibigyan ng clarity ng writer sa kanila. Yung unang example na kanyang ibinigay, yung faith ni Abel. Okay? Faith resulted in trust in God and obey God's prescription kung paano mapapatawad sa kasalanan at makakalapit sa Kanya. By faith, Abel offered more acceptable sacrifice than Cain. Pero naaral na natin yun, ano? So yung faith niya, tama. Yung kanyang paglapit sa Panginoon, yung kanyang belief about God, tama. Kasi kinikilala niya na kailangan may sacrifice. Na hindi tayo pwedeng makalapit sa harapan ng ating Diyos na banal apart from a sacrifice. Pangalawang binigay na example at inaral po natin last Sunday was the faith of Enoch. Enoch believed and pleased God. Sabi nga, Enoch walked with God. His faith is exemplified with a life of obedience. Namuhay po siya, okay, ng tunay na sumusunod sa ating Panginoong Diyos na nagresulto ng hindi niya pag-experience ng kamatayan. Okay? Grabe yung faith niya, no? Did not experience death. He trusted God and obeyed God. Ngayon, ang faith, hindi lamang tamang paglapit, pagkilala sa Diyos na kailangan ng sacrifice, kundi yung faith, dapat may pagkilala sa ating Panginoong Diyos at sumusunod sa Kanya. Hindi po pwede na wala pong obedience, wala pong life of faith na tunay na nakakapagbigay po ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Sa dalawang example po na ito, ating makikita yung kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos, kung sino siya, at ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. So ngayon pa lamang, kung ating titignan, suriin ninyo sa inyong mga puso, may faith ako, pero itong faith na ito ba, belief ba na ito ay may tunay na pagtitiwala sa Diyos at meron ba itong tunay na pagsunod sa Diyos? Mahalaga na makita po yung aspeto ng trust
and obedience sa pananampalataya na ating pinangahawakan. Do you have faith? Siguro magandang susunod na katanungan dito ay, do you trust and obey God? If you believe God, you will trust Him and His Word. You will trust Him kung sino siya sa ating buhay. And if you believe His Word, you will also obey God's Word. Sabi nga sa hymn na trust and obey, dahil hindi po ako nakakanta last time, joke lang po yun. Okay. Sabi po doon sa trust and obey na hymn, when we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Mahalaga po yung trusting God and obeying God sa ating pananampalataya. Siguro ang isa na magandang halimbawa ng buhay na nagtatrust at nag-o-obey kay God ay yung faith po ni Noah. Okay? Ating aralin ngayon, umagang ito yung faith po ni Noah. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 7, by faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this, he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. Sa isang verse na ito, ating makikita po yung summary ng buhay ni Noah na mababasa po natin from Genesis chapter 5, 32, yung last verse po ng Genesis 5, up to chapter 9. So medyo mahaba po ito. Okay? Yung chapter 10 naman po, yung descendants po ni Noah. Doon po binigay yung genealogy po ng kanyang mga anak. So I'll just give an outline at hahatiin lamang po natin yung Hebrews chapter 11 verse 7 into 3 parts. Noah's faith that works, Noah's message of condemnation, and Noah's righteousness. So simulan po natin doon sa unang part, Noah's faith that works. A brief background lamang po, maiksing background, Genesis 6, 5-7. Doon po natin makikita yung konteksto nung sinabi po dito ng writer ng Hebrews sa chapter 11, verse 7. So Genesis 6, 5-7, sabi doon, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Grabe, no? Minsan, iisipin natin, parang, grabe yung panahon. Actually, ganun din pa rin naman hanggang ngayon. Kung wala kay Kristo Jesus, ganun din po yung kanilang pag-iisip. And the Lord regretted that He had made man on earth, and it grieved Him to His heart. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. Makikita natin dito kung gaano ka makasalanan ang tao noong panahon na yon. At dahil sa sobrang pagiging makasalanan ng tao, ang naging judgment ni God sa kasalanan ay kamatayan. Okay? At makikita natin sa passage na ito, yung matinding judgment ng Diyos sa kasalanan. Dahil yung resulta nga, kamatayan ng tao, hayop, o lahat ng nabubuhay na humihinga through their noses, okay? Sa kanilang ilong, sa bibig. Okay? Ang masaya lang that time, sa tingin nyo sino? Na hindi tinamaan ng judgment. Mga maya-maya, mga tambakol, mga isda. Kasi hindi sila part ng judgment eh. Okay? Wala namang sinabi si God na, magkolekta ka ng mga bangus, babae at lalaki. Wala, di ba? Puro animals yung kanyang sinabi. Pero kahit na napakamakasalanan ng tao ng panahon na iyon, sabi ni God in Genesis 6, 8 and 9, but Noah found favor in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. So parang si Enoch din, in terms of his characteristic. Makikita natin kung sino si Noah sa paningin ng ating Diyos. He is righteous, blameless, and walked with God. Noah lived a life pleasing God.
Okay? Bakit kaya? Bakit kaya si Noah kakaiba sa mundong ito na napakamakasalanan? Okay? Noah believed God. For sure, Noah learned the life of Abel. Passing through generations yun. Kinikwento nila lahat ng mga pangyayari before. So, si Noah, alam niya kung paano mag-worship kay God. He believed God. He followed yung prescription din ni God. Sacrifice is the way to God. So, for sure, Noah was giving the right sacrifice. Alam niya na sinner siya, at lalapit siya sa ating Panginoon, hingi siya ng kapatawaran, at mag-aalay siya ng sacrifice. Not only that, Noah learned from the life of Enoch. He believed God and followed God. Kasi siyempre, di ba, ang balita, kumakalat. At that time, puro kwento yan. Alam niyo ba si Enoch, hindi na lang namin nakita. Di ba? Imposibleng hindi po pinag-uusapan yung that time kasi until now, hanggang ngayon, di ba, pinag-uusapan natin tong katotohanan na ito. So for sure, Noah at that time knows those things na tamang, oo nga, no, si Enoch, malapit sa Diyos, lumalakad kasama ang Diyos. Ako din dapat, kung ako tunay na kumikilala dahil I believe dun sa pinakita ng Diyos about sa life ni Abel, sa life ni Enoch, dapat din yung aking buhay ay ganito. And for sure, si Noah, may takot siya sa kasalanan. Alam din niya siyempre yung judgment na nangyari kay Cain. Merong sinabi kay Cain na huwag niyong papatayin niya si Cain. Kasi magiging example siya throughout the generation. Kung paano siya tumalikod sa ating Panginoon at iniwan ng ating Panginoong Diyos at sinunod ang kanyang makasariling kagustuhan. Kaya si Noah, alam niya yung mga bagay na ito, alam niya yung mga katotohanan patungkol sa Diyos, alam din niya yung nangyari, siyempre kay Adam and Eve, na sila'y pinalayas in the presence of God, kaya ngayon siya naninindigan at tumatayo na tunay na kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Siguro magandang question sa atin, sa life ni Noah, ikaw rin ba sa iyong pagkilala sa mga katotohanan patungkol sa Diyos, sa katotohanan, sa kanyang salita, at sa ginawa ni Hesukristo, ikaw din ba ay tumutugon ng may ganitong klaseng pananampalataya? A faith that believes that God can only be approached through Jesus Christ. A faith that believes na I believe in you, O God, and I will follow you. Ganun po dapat yung ating pananampalataya. Hindi po yung pananampalataya na you praise God, you thank God. Minsan nga nakakalungkot maraming mga tao, lalo na siguro mga Kristiyano, they would always thank the Lord for a lot of things. Blessings nila sa work, sa school, sa bahay, everything that they receive in life. Oh, thank you, Lord. Pero pagdating sa obedience, wala na. Kaya doon tayo mas-separate ngayon dito sa Hebrews chapter 11 ng faith. They believe God and obeyed God. Hindi to parang tamang, I praise God kasi I thank the Lord Napakabuti ng Panginoon sa lahat ng bagay. Pero ang tanong, pagdating sa clear words ni God about commands, do you obey? Katulad po ni Noah. Si Noah po, he believed and obeyed. May pagkilala po sa ating Panginoong Diyos ng tama. Siya'y tumugon, sabi ko nga kanina, he trust and obey God. Si Noah, kung ating nga pong titignan, hindi kasing lawak ng alam natin ngayon patungkol sa Diyos. Di ba? Ang alam lang niya, yung storya ni Adam and Eve, storya ni Cain and Abel, storya ni Enoch. Siguro may iba pang mga mabubuting tao at that time, di natin alam kung sino man yun. Pero ito po yung mga clear. So kung ating titignan, kung meron man Bible si Noah, up to the point of Enoch lang. Hanggang chapter 4 lang po yun. Di ba? But we have the whole counsel of the Word of God. Nagpapakilala ang ating Panginoong Diyos sa maraming bagay, sa lahat ng mga nangyari in the Old Testament, sa ginawa ni Jesus Christ in the New Testament, sa kanyang buhay, sa kanyang kaligtasan na hatid, sa kanyang ginawa para sa atin. Mas malawak po yung ating understanding of the Word. Pero si Noah, bagamat mas maiksi, he believed and obeyed. I do believe na tayo mas lalo dapat po na manampalataya. Mas lalong maging matatag sa ating pananampalataya at mas lalo pong sumusunod. Dahil mas malinaw na po sa atin ang maraming bagay sa kanyang katotohanan na kanyang inihayag sa kanyang salita.
Ngayon na si Noah ay nakitaan na ng Diyos ng tunay na pananampalataya, tinawag ng Diyos si Noah at sinabi sa kanya ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Dito na po medyo magiging maganda yung storya. Sabi doon, being warned by God concerning events as yet seen. Sabi sa Hebrews 11:7. Sabi po sa Genesis 6:11-13, now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, ito yung kanyang sinabi, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Kita niyo yung double judgment dito ng ating Panginoon, ano? Yung matinding galit ng Diyos sa kasalanan, I have determined to make an end of all flesh. Determined means the Lord have already decided. Hindi pa nangyayari, pero decided ko na papatayin ko lahat ng mga taong ito. Ito yung mangyayari para sa kanila. God already made a final decision to end the life of all flesh. The Lord will destroy them. Okay, sabi nga po doon sa last part ng verse 13, will destroy them with the earth because of sin. Dahil sa kasalanan. Inulit-ulit ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pagsabi sa kanyang gagawin sa mga makasalanan. Ganun po kagalit ang ating Panginoong Diyos sa kasalanan. Hindi po maliit na bagay sa ating Panginoong Diyos ang kasalanan. At ang kasalanan na ginagawa ng tao, ating makikita, may nakatakda pong judgment. May judgment si God para sa kasalanan. Isipin na lang ninyo, no, doon sa sinabi ng ating Panginoong Diyos kay Noah at that time, ano kaya yung reaction ni Noah? Hindi, siguro siya in some way, for me, abang iniisip ko ito, hindi siya siguro nagulat sabihin ng Diyos na makasalanan ng lubusan yung mga tao ng panahon na yon. Kasi siyempre, evident na yung sa life eh. Sabi ko nga kahapon sa teaching ko, kung atin titignan yung big picture ng mundo, ang mundo makasalanan, ang tao makasalanan. Makasalanan po talaga. At for sure si Noah, nakikita niya kung gaano ka makasalanan ang lahat ng mga taong iyon. Alam niya na yung mga tao at that time, hindi sumusunod sa Diyos. Kasi makukompare niya eh. Teka lang, ako sumusunod, ako may faith, ako may sacrifice, ako may life pleasing to God, pero itong mga taong to napaka-rebellious. Di ba kung ating titignan ang ating mundo ngayon, kung gaano ka makasalanan? Di ba? May nangyayari nga sa US, yung mob na pagnanakaw sa mga mall. Ganun na lang sila. Nakamash silang lahat, papasok sila, marami sila, around 30, pasukin nila yung buong mall, sisirain nila lahat, nanakawin nila yung mga gamit na nandoon. Alam niyo yung parang wala ng control yung sin ng tao. Napakamakasalanan na po ng mundo. Kung paano po sila mamuhay sa kasalanan. For sure, at that time, si Noah, hindi po siya nagulat dahil nakikita niya yung mga bagay na yun araw-araw. Maaari na may takot siyang nararamdaman sa galit ng Diyos. Naku, galit na si God. Isipin mong kausapin ka ni God, I have determined, I will destroy. Siyempre, may fear ka na, no? Ngayon pa lamang, dapat kayo magkaroon ng takot, galit si God sa kasalanan. Maaari din na paano ito gagawin ng Diyos. Kung papatayin niya yung mga taong ito, paano? Ako ba gagamitin niya at bibigyan niya ako ng baril? Siyempre, nasa isip niya yan. But sabi sa Genesis 6:14-17, make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and out with pitch. This is how you are to make it. The length of the ark, 300 cubits, its breadth, 50 cubits, and its height, 30 cubits. Make a roof for the ark, and finish it with a cubit above, and set the door of the ark in its side. Make it with lower, second, and third decks. For behold, I will bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, in which is the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. Alam na nila yung death, kasi nami-witness na nila yung death eh. Diba? Sabi ko nga, ang difference kay Enoch dun sa genealogy na ibinigay, and they died. Okay? Pagdating kay Enoch, iba.
He was walking with God and he was no more. Alam nila lahat yon kung ano yung death. Di ba nakakalungkot pag may death? At ayaw natin na merong death, even in our family. At dito makikita natin, binigay na ni God kung ano yung judgment doon sa mga tao na namumuhay sa kanilang mga kasalanan. Flood of waters. Siguro naisip ni Noah, ano kaya yung flood of water? Siyempre wala pang baha that time. Makikita natin, wala siyang idea doon sa mga sinasabi ni God. Alam niya makasalanan ng tao, dapat lang na may judgment, pero papatayin ko sila through flood. Tayo alam natin kung ano yung flood. Diba? Dahil alam na natin kung ano yung flood. Pero si Noah, at that time, sabi nga ni John MacArthur, wala pa daw rain. At that time, wala pang rain. It was only mist. So yung nagbibigay ng water doon sa mga vegetations at that time was only mist. So for sure, si Noah, paano kaya magkakaroon ng flood? Ano kaya yung rain? So wala po siyang alam. Tapos, nakakatawa dito si Noah, makikita mo yung klase ng faith niya. Wala siyang sinabing kahit na nakikinig lang siya sa ating Panginoong Diyos. Tapos may pinapagawa pa ang Diyos sa kanya. You will make an ark. An ark? Di ba? Parang kung ikaw, kunyari daw, namumuhay ka sa panahon na yaon, yung lugar actually, kung nasaan si Noah, is nasa area po siya ng Mesopotamia. Ibig sabihin, desert. Malayo sa dagat. Hindi ko alam dahil siya ay nabubuhay na for 500 years old na siya at that time, nung kinausap siya ng ating Panginoon, hindi natin alam kung nakakita na ba siya ng dagat, baka nakita lang niya kanal. Di ba? So, hindi niya alam kung ano yung ark na ito. At binigay actually ng Diyos pa kung gaano kalaki ito. Pagka sinabi at that time, yung length nito 300 cubits, okay, yung breadth nito, yung width nito is 50 cubits, at yung height nito is 30 cubits. Iba-iba po yung length na ibinibigay. Sabi nga po, yung 1 cubit is from one elbow up to here. So, yun po yung size ng isang cubit. Okay? Sa iba-iba kasi yung mga historian, sabi nila 17.5 inches. Sabi naman doon sa Ark Encounter, kung alam niyo yung Ark Encounter doon sa US dahil nag-build sila ng parang ark nila, ang sabi niya is 22 inches, something like that. So may difference of 5 inches with other people. Okay? So ibig sabihin, kung susundin ko yung kay John MacArthur, na kanyang sinabi sa kanyang commentary, yung 300 cubits is 438 feet long. 438 feet long. Yung width niya is 73 feet wide at 44 feet yung kanyang height, yung kanyang taas. Parang 4-story building po siya. Okay? So, sabi nga, actually naman sa Ark Encounter, it's 510 feet, okay? And 50 feet high yung ark. Malaki to. Okay? Siguro yung bahay niya nga, gagarampot lang. Actually, kung yung binigay po na size, sabi nga, 3 space shuttle kakasya doon sa ark. Kung nakaka-picture na kayo ng space shuttle, okay, yung nakasakay doon sa hindi sa bilog, yung nakapatong doon yung space shuttle mismo. 3 space shuttle kasya doon sa ark. Kung ititignan nga daw, nakalimutan ko kung gaano karaming trailer truck yung kakasya doon, marami po yun. At kung lalagyan daw yung trailer truck na ito ng ship, around 120,000 ship yung kakasya. So, napakalaki po nito. Siyempre, at the time of Noah, nung sinabi ng Diyos na 300 cubits, teka na, 300 cubits, 300 na ganito kahaba. So, makikita natin, may pinagagawa ang Diyos kay Noah na wala siyang idea kung ano ito. Parang kung kunyari, nasa year 1810 ka, tapos sinabi sa'yo, gumawa ka ng iPhone. Gusto ko ma-picture nyo lang Parang ganun Kung kunyari, sa panahon ni Paul, sinabihan siya na gumawa ka ng kotse. Tesla, Kumbaga parang siya, yung hindi mo siya maiisip kung ano ba ito.
At that time, si Noah doesn't really understand. Siguro nasa isip niya, okay, magkakaroon daw ng flood at gagawa ako ng ark. Pero para saan itong mga ito? Sabi sa Genesis 6:18-21, "But I will establish my covenant with you and you shall come into the ark." Papasok ako doon sa ark. "You and your sons, your wife and your sons' wives with you, and of every living thing of all flesh, you shall bring two or every sort into the ark to keep them alive with you. They shall be male and female, of the birds according to their kinds, and of the animals according to their kinds, of every creeping thing." Yun yung parang minsan nangilabot ako, every creeping thing of the ground. Ang sabi nga nung aking nare-research, ano ba tong creeping thing na ito? Hindi naman ipis. Small animals. Okay, small animals. Siyempre, normally, mga animals at that time, sabi nga nila, sa mga picture ng mga bata, yung Noah's Ark, may giraffe, may elephant, may hippo. So, creeping things are small animals. "According to its kind, two of every sort shall come into you to keep them alive. Also take with you every sort of food that is eaten, and store it up. It shall serve as food for you and for them." Siguro nagkaka-ID na actually dito ng paunti-unti si Noah. Okay? Ang ark ay para sa aming pamilya. May flood, hindi ko naintindihan pa itong flood, pero may gagawin ako, hasakay kami dito. At dito, sinabi ni God, exclusive lamang. Wife ni Noah, okay? Wife ng kanyang mga anak. Ilan yung anak niya? 3. So, 6, tapos 2 silang mag-asawa, 8 lang. Elect na, no? Talaga may election eh. Minsan maraming tao hindi na sinasabing may election eh. Even ito, after 120 years pa bago mangyayari yung flood eh. Napakatagal actually yung pangyayaring ito. Pero yun nga, dumating yung time na yun na may pinili na ang ating Panginoon. So, isasakay mo yung pamilya mo, isasakay lahat ng animal, male and female, pati ibon at mga creeping things. Tapos, mag-ipon ka ng pagkain, isasakay mo din ito sa ark. Napipicture ninyo yung sitwasyon ni Noah. Flood, ark, animals, food, family lang niya. Ito actually isang example na makakatulong sa atin na maintindihan yung sinasabi sa Hebrews 11:1. "Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." Hindi niya nakikita, pero naniniwala siya sa Diyos. Kung anong pinagawa ng Diyos sa kanya, kanyang gagawin, susundin ito at alam niyang may planong maganda ang Diyos para sa kanya. Ano yung ginawa ni Noah? After ibigay ni God yung description, yung mga details ng kailangan niyang gawin. Genesis 6:22, "Noah did this, he did all that God commanded him." Obedience, trust. Noah believed God, trusted God, and what? Obeyed God. Yun yung faith. At mahalaga, dito ipinapakita po sa atin in Hebrews chapter 11, verse 7, maging sa Genesis chapter 6. Ganito ba yung klaseng faith na meron tayong lahat? Faith works. Hindi siya nag-question, hindi siya nag-doubt, hindi siya yung parang napakamot ng ulo na parang, totoo ba to? Maniniwala ba ako dito sa mga sinasabi mo na ito? Totoo ba na magkakaroon ng flood? Totoo ba destruction sa lahat ng tao? Dito natin makikita yung kalakihan ng faith ni Noah. Kasi minsan pag binasa natin yung kay Noah, may faith siya. Pero napakalaki po ng faith niya. Kasi lahat ng mga bagay na sinabi ng ating Panginoong Diyos, hindi po niya alam yung mga bagay na yun. Faith that believes and faith that obeys. Napakaganda po ng klase ng faith meron si Noah na ibinibigay na example para sa ating lahat. Sabi nga ni Alexander Maclaren, if faith has any reality in us at all, it works. Kapag yung faith daw, tunay na totoo sa atin, it will work. Kikilos ka, mag-o-obey ka. If it has no effect, it has no existence. So, nagpakilala ang Diyos, parang wala lang sa'yo, then wala kang faith. Parang kunyari, nagpapakilala si God sa atin, every Sunday, every word, every time na nagbabasa kayo ng Bible, tapos parang walang effect sa inyo to obey and to be in awe of God,
then there's no real faith. Nakukuha niyo po? Kasi mahalaga po na makita at maunawaan natin kung ano yung tunay na pananampalataya. Kaya nga paulit-ulit niyong naririnig sa akin, faith is not just a profession. Sabihin niyo, may faith kayo, Christian ako. Christian ako. Pero walang life of obedience. Walang life of fear of God. Walang life na may pag-ibig sa ating Diyos at sa kanyang kapwa. So check yourself if you are really in the faith. Kasi malinaw na pangatlong example tayo. Di ba lalo na pagdating sa faith ni Abraham? Andun pa rin yung obedience. Sabi niyo, dalin mo yung anak mo sa Mount Moriah. I-offer mo sa akin. Sumunod siya. Sabi nga ni John MacArthur about the faith of Noah, sabi niya doon, and I quote, Noah believed God's word about the coming judgment and about the right size and way to build the ark, and about the promise to save him and his family. He did not pick and choose what to believe and what to obey. He believed everything and obeyed everything God said. Napakaganda, di ba? He believed everything. So everything na sinasabi sa salita ng Panginoon, do you believe this? Do you obey? Do I really know the Word of God? And do I really obey the Word of God? Anong faith mayroon si Noah? Faith that believes. Faith that trusts God and faith that obeys God. Faith that works. At sana sikapin po ninyo na tignan ang inyong pananampalataya. Huwag po sana tayong katulad yung nasa province, They would say that they are Christians, pero they were living a life of sin. Nakakalungkot po. May judgment. Nasabi na sa panahon pa lang ni Noah, sinabi niya na merong judgment na parating sa mga taong makasalanan. And the only way for you to be forgiven is through Jesus Christ. So ito yung faith ni Noah. Okay? He trusts and obeys at nakikita yung kanyang tunay na faith through obedience. Second, Noah's message of condemnation. By faith, Noah, being warned by God concerning events as yet not seen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this, he condemned the world. Okay? Dahil sinabi ng Diyos sa kanya patungkol sa darating na judgment, si Noah, sa kanyang panawagan sa Diyos, ay nag-preach din sa mundong iyon patungkol sa judgment ng Diyos. Di ba parang si Enoch? Si Enoch din, di ba, nag-preach siya, sinabi niya yung mga tao, mag-repent kayo. Tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan, katulad din po dito ni Noah. Sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 5, ito yung patungkol po sa judgment ng mga false teachers. At ginamit dito ni Peter yung example ni Noah. Sabi ni Peter, doon, if he did not spare the ancient world, ibig sabihin, alam niyo naman siguro yung storya nung kay Noah, walang pinatawad ang ating Panginoong Diyos, lahat sila namatay in judgment of their sins, and then, but preserved Noah, a herald of righteousness. So, ibig sabihin, tagapagsalita siya kung ano ang katwiran, na ang Diyos ang katwiran. Tagapagsalita siya na merong judgment. Sabi doon, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. So, Noah was a herald of righteousness. Ibig sabihin, during that time, habang siya ay nagbibuild ng ark, ang mga tao that time, syempre, anong binibuild mo? Siguro, lalo na kung halfway ka, kaya ang dami-dami mo ng puno, yung gopher wood na malalaki. Bakit ka merong ganyang karaming puno na pinutol? Siyempre, puputulin niya yun eh. Actually, hindi si Noah lang mag-isa yung gumawa. Okay, meron siyang kinuhang mga tao at that time na may skilled work din para kanyang magawa yun. Sabi ni John Mack, sabi ng mga historians. Okay? So, ano yung ginagawa mo? Ark? For sure, takang-taka din sila. Ark, ano yan? Eh, mga tao pa naman, di ba, usyusero? Tignan niyo yung mga tao at that time. Makasalanan sila, mas usyusero sila at that time. Ano? Sinabi ni God, may judgment? Kami makasalanan? Papatayin kami? Siguro, di ba, yung mga iniisip ng mga tao at that time na parang, nababaliw ka na ba? Hindi nila alam yung ark, hindi nila alam din yung flood. Hindi alam nga ni Noah eh.
Pero, Noah was believing God and obeying God. May flood, ano yun? Kita mo yung kanal. Maraming ganyan. So, hindi nila alam kung ano yun eh. So, at that time, for sure, habang nagbibuild si Noah ng ark, nagkikwento siya sa mga tao kung bakit niya binibuild yung ark. At kinikwento niya na may parating na judgment. Pero habang naglalagari siya, mamamatay ka. Di ba? Hindi ko alam kung paano ka mamamatay, pero maraming tubig. Habang nagpapako siya, nasabi niya dun sa mga yon, mamamatay kayong lahat. Kaya magsisi na kayo. So he was working on the ark and at the same time preaching. Dahil marami pong nagtatanong sa kanya eh. For sure, marami pong pagwawarn na ginawa at that time si Noah patungkol sa judgment ng ating Panginoong Diyos. Siguro at that time, pinaalalahanan din niya yung mga tao na, naalala niyo si Cain? Nagkasala sa Panginoon, pinarusahan siya. Naalala niyo si Adam and Eve? Nagkasala sa Panginoon, they were taken away from the presence of God. Hindi na sila nakapasok doon sa Garden of Eden. At ngayon, dahil ang tao ay makasalanan, si Noah ay nag-witness sa kanilang lahat na kailangan nilang talikuran ang kanilang kasalanan. He was preaching repentance. Hindi ho pwedeng hindi. Sundin ninyo ko, kilalanin niyo ang Diyos, mag-sacrifice din kayo, humingi kayo ng kapatawaran. Sabi nga binild daw yung ark for 70 years. 70 years. 45 pa lang ako ngayon. So, ilang years pa yung 30? 30 years pa, no? Isipin mo, simula nung pinanganak ako, nagmamartilyo na ako hanggang ngayon, nagmamartilyo pa rin ako. Tapos another 30 years. Lagari, martilyo, lagay ng pitch. Ay, yung pitch nga pala may nabasa ako. Yung pitch is parang same word daw ng redemption. Okay? So parang doon pa lang pinapakita na yung redemptive work, yung gagawing redemption ni Jesus Christ. So dito makikita natin may message si Noah para sa kanila, may condemnation na parating sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang siguro yung message niya, kundi yung buhay niya nakikita kay Noah. Yung buhay actually ni Noah ay nagko-condemn doon sa mga tao na nakakakita sa kanya. Itong taong ito napakabait kahit na kinukutsa namin siya, kahit na niloloko na namin siya, kahit na sinasabihan na namin siyang baliw, hindi siya nagagalit. Life ni Noah was righteous, di ba? Sabi, he was pag sinabing blameless, yung mga taong nakapaligid sa kanya, walang masasabi na kahit na anong masama. So for sure, Noah was persecuted, but he was living a life of righteousness, kaya lalo silang condemned Pwede naman ang tao na magsisi, pwede naman ang tao na manampalataya sa Diyos, patatawarin siya ng Diyos, at pwede din ang tao at that time, pag tumalikod sila makapamuhay ng matuwid, katulad ni Noah. So even the life of Noah was condemnation para sa mga tao at that time. Because Noah walked with God. Noah's righteousness, blamelessness, condemned the world dahil ito ay patotoo na ang ibang tao noong panahon na yon ay walang pagkilala sa Diyos at sila ay namumuhay laban sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito pa ay pagpapakita for 70 years habang ginagawa niya yung ark na ito. Pagpapakita ng awa ni God. Every year na si Noah, binibuild niya yon, nagpapakita si God ng mercy. Pwede kayong lumapit pa sa akin. Kasi sinabi ng may judgment, sinabi ng meron pang pag-asa Sinabi na kahit na makasalanan, si Noah, nag-condemn pa rin siya and he was a herald of righteousness. At nakakalungkot pong isipin ngayon na makita na ni isa ay walang nakinig at nagpatuloy lamang sila sa kanilang kasalanan. Nakakalungkot, no? For, sabihin na mo, 100 years yon. Kasi after 120 years, doon na dumating yung flood. Ang buhay nila pa rin, patuloy po sa pagsuway, disobedience sa ating Diyos. Kaya naman ang resulta ay judgment, death, and destruction. Kung may panawagan si Noah for salvation at that time, ngayon din po may panawagan ng salvation kay Kristo Jesus.
May panawagan ng ating Panginoong Diyos sa atin ngayon. At para sa atin, may malinaw na evidence na may judgment ding parating. Di ba? Alam naman natin, di ba? May judgment. At ito ay kamatayan. Kamatayan ang judgment ng ating mga kasalanan. Romans 6:23, anong sabi doon? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Siyempre, ang iniisip ng tao, mamamatay naman talaga ako eh. Yeah, physically, but spiritually, eternal death. Yun po yung mararanasan ng mga tao na wala pa po kay Kristo Jesus. Eternal separation from God. Hindi po ito physical death, eternal separation. Wala ng Diyos. Ang mararanasan na lang ng isang tao na wala kay Kristo ay galit ng Diyos. Yun yung kanyang mararanasan. Puot, galit, kaparusahan sa lahat ng kasalanan na iyong ginawa. Mamumuhay ka a life of guilt for eternity past. For eternity long. Ang buhay mo, wala na. Wala nang pag-asa, wala nang pagsisisi, wala nang pag-asa na iyo pang maranasan ang pag-ibig at awa ng Diyos. Pero may malinaw din na mensahe na hatid ang Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang anak, na kung sino man ang mananampalataya, baby, baba ka muna. I'm preaching. Mamaya muna kasi you will be getting the attention of the people. Okay. So, may malinaw na mensahe na hatid ang Diyos sa atin. May kabayaran ng kasalanan, kamatayan, may mensahe na hatid na sa kanyang anak, kung sino man ang mananampalataya, magsisisi sa kasalanan, siya ay makakatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Romans 8:1 and 2 sabi doon, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. If you will believe, if you will repent. Believing na merong submission, trusting, and obedience. Hindi po believe lang. Okay? Siniseparate po natin ngayon sa ating pag-aaral for the past Sundays na even siguro nagsimula pa po ako dito, siniseparate ko at palagi kong pinapaalala sa inyo, hindi po profession of faith, a life of faith. Dito maganda na makita natin ang ating pananampalataya, may tamang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang siyang naglikha sa atin, kaya naman ang ating buhay ay nakapailalim sa otoridad ng Diyos. He's the giver of life, He's the authority of our lives. So, ibig sabihin, kung si God ang authority, sino ang dapat na sinusunod? Si God. Sarili ba? Hindi. Hindi na po dapat kung ikaw ay na kay Kristo Jesus. Kaya lahat ng ating ginagawa ay sagutin po natin sa ating Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan at tayo ngayon ay nagkakasala laban sa Kanya. At maganda na makita po natin yun. Tayong lahat ay makasalanan. Ang Diyos ay puno ng awa, pag-ibig at nagnanais na ang lahat ay maligtas. Kaya Kanyang pinadala ang Kanyang anak na si Jesus upang tayong makasalanan ay magkaroon ng pag-asa at kapatawaran. Tinatawag kayo ngayon na manampalataya kay Jesus. Magsisi, talikuran ang kasalanan at tunay na mamuhay hindi na para sa sarili, kung hindi para sa ating Panginoon na nagligtas sa atin. Nawa ang panawagan ni Noah noon patungkol sa judgment na parating ay makita din ninyo ngayon ito na ito'y tunay. May judgment sa ating mga kasalanan. Ang tanong, tunay mo nga bang nauunawaan ang kalakihan ng kasalanan na iyong nagawa? May mensahe si Jesus. Ikaw ba ay mananampalataya sa Kanya at tunay na tatalikod sa kasalanan at ngayon mamumuhay na sumusunod sa Kanya? Paano po ba kayo tumugon sa mga katotohanan ito? In reality po, si Noah, wala siyang understanding about anything. Alam lang niya, makasalanan ng mundo, dapat lang na may judgment. Pero ang kanyang pananampalataya ay naging tunay. Sa kanyang tunay na pagkilala sa Diyos at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ikaw nga ba, kung sinasabi mong may pananampalataya ka, may tunay ka nga bang
pagsunod. Kasi yun po yung evidence of true faith, obedience. Hindi ho pwedeng wala. Kapag kunyari, meron akong ipinayo sa inyo, biblically, nasa scripture, at sinabi ko ng salita to ng Panginoon, tapos tinalikuran ninyo, then it questions kung yung faith po ninyo, totoo o hindi Minsan sasabihin na, hindi, may faith na ako, sigurado na ako, once saved, always saved na naman. But through your life, yung mga clear words of God, commandments of God, biblical principles, ng mga gusto ng ating Panginoon na ating gawin, ito nga ba ay ating sinusunod? So you have to think about it. Ang desire mo ba, kung ikaw ay believer of God, believer of Jesus Christ, ang desire mo ba sa bawat araw is to obey? Meron ka bang desire to live a righteous life? Meron ka bang desire na, Lord, ano bang tama akong gagawin? Lord, sa aking family, sa aking anak, paano ko sila palalakin? Anong sinasabi mo sa iyong salita? Lord, sa aking pagtatrabaho, ano po yung sinasabi ng inyong salita? Lord, sa aking pakikipagkapwa sa aking church, anong sinasabi ng inyong salita? Lord, tulungan niyo ako na masunod ang lahat ng iyong kalooban. Ganun po yung isang tunay na may pananampalataya. Di ba sinabi nga kanina ni John MacArthur, hindi siya pick and choose dun sa mga commands. Hindi siya tamang may sinabi si God na ito yung gawin mo, ay teka lang, I'll just pick and choose kung ano yung convenient for me. No, that is not faith. Ang faith po, you will obey everything. Ito man, masagasaan man ang pamilya ko, masagasaan man yung mga bagay na kagustuhan ko, I will turn away from that. Kaya nga po mahalaga yung aming inaral sa men's cell, yung cost of discipleship. Who will you obey? Who will you obey? Man or God? Di ba sabi nga nila Peter, I would rather obey God than man. Hindi ko susundin ng tao, hindi ko susundin ng sarili ko, hindi ko susundin yung pananaw kong tama. Ang susundin ko yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yun yung dapat nating sundin. Mahalaga po yun. Mahalaga po na makita ninyo. Kasi po, sa totoo lang, may judgment for those who will not truly believe. May judgment. Kaya nga po, kiniklear po ito nung manunulat ng Hebrews. Kaya nga minsan ako, in a lot of ways, napipikian po ako sa mga tao na parang magpipraise kay God, magti-thank you kay God, ang bait-bait ng Panginoon, napakabuti ng Panginoon sa aking buhay, pero evident yung life of obedience. Nakakalungkot po yun. I'm not saying na magiging perfect po kayo, no? Pero minsan isipin din naman ninyo, no? Teka lang, thank you kay God, napakabuti mo, Lord. Pero disobedient ka naman. Nakukuha niyo yung point ko. When you say that you believe in God and you worship God, may response po dapat yun. Dapat po may obedience, may awe, may fear sa ating Panginoon. At handa ka na talikuran ng kahit na anong bagay para lang masunod ang kanyang kalooban. So, Noah's faith that works, Noah's message of condemnation, and lastly, Noah's righteousness. Alam niyo po ba na ang nais ng Panginoon sa isang tao is perfect righteousness? Wala po noon si Noah, wala po siyang perfect righteousness, but he was considered righteous. Pero sabi po sa ating passage sa Hebrews chapter 11 verse 7, and he became an heir of the righteousness that comes by faith. At mahalaga po nating maunawaan yung sinabi po dito ng writer ng Hebrews. Noah was an heir of righteousness. Ibig sabihin, ang righteousness ni Noah ay kanyang minana. Hindi siya naging righteous dahil sa sarili niya. Ibig sabihin, hindi siya naging mabuti dahil mabuti siya. At ito yung problema ng maraming tao, maging ang mga mananampalataya. Pag may nagawang mabuti, tinginan nila sila ay mabuti. Binibilang ang kanilang mga kabutihan. Pero sabi nga ni Richard D. Phillips, inheritance means that the source of the gift was not his own resources, but the one who granted the inheritance. Noah was righteous because it was given to him by God. Because Noah, by faith, believed in
He believed in God by grace, and then the Lord enabled him to live a life of believing by obedience. Nakukuha niyo po yun? Mahalaga po na makita po natin yun. At kung kayo man, in some way, ang tingin ninyo kayo ay mabuti until now, at meron kayo nagawang mabuti kaya kayo ligtas, then you have to turn away from that unbiblical view. Hindi po biblical po yun. Magandang example po dito, si Paul, at naunawaan niya pong malinaw ito, at kung ano yung tunay na righteousness. Sabi po sa Philippians 3:4-6, sinabi ni Paul kung ano ang tingin niya sa sarili niya bago niya nakilala si Jesus. Sabi po doon, though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee. Ibig sabihin kasi ng Pharisee, talagang sumusunod sa law, at sa marami nilang law na hindi naman talaga law. Okay? As to zeal, a persecutor of the church. As to righteousness under the law, grabe yung panahon ni Paul, ang yabang, ano? Sinusunod ko ang lahat ng law. At yung kanyang pananaw sa kanyang sarili, he was blameless. At syempre, na naging Christian si Paul, pinag-isipan niya mabuti at nakita niya na ang lahat ng ito ay baliwala at ito ay basura lamang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang tunay na righteousness ay hindi nanggagaling sa kanyang sarili, kung hindi yung true righteousness na ito ay kay Kristo Jesus lamang manggagaling. Philippians 3:7-9, sabi doon, whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. And I hope, sana po, kung ang faith po ninyo ay tunay, makita ninyo, I am nothing at all. I am not righteous. I was made righteous because of the righteousness of Jesus Christ. Kung ako man ngayon nakakagawa ng kabutihan, kung ako man ay nakakasunod sa ating Panginoong Diyos, hindi po ako yun. Biyaya ng Diyos yun. Dahil kumikilos ang kanyang banal na espiritu, ang kanyang pag-enablement sa akin, pag-enable sa akin na makasunod sa Kanya. Ngayon, yung righteousness of Christ was imputed to me. Ibinigay ni Kristo ang kanyang righteousness upang ako ay maging righteous sa harapan ng Diyos. I'm not righteous. Kung ako nakakasunod, it's not me. It is because of God's grace. It's because of the faith. At yung resulta ng faith na meron ako natanggap sa aking Panginoong Diyos ay nagbubunga ng righteousness sa aking buhay. It's not me. It is God working sa aking buhay. At lahat ng iyon ay nanggaling lamang kay Kristo Jesus. Ano ang righteousness na tunay na katanggap-tanggap sa Diyos at tunay na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan? Ang righteousness ni Jesus Christ. Kung ngayon, ang tingin pa rin ninyo sa sarili ninyo na kayo ay mabuti, sa sarili ninyong kabutihan, ito ay hindi nakakaluwalhati sa Diyos. Sabi nga sa Isaiah 64:6, alam po ninyo siguro lahat ito, for all of us have become one who is unclean, and all our righteous deeds are like filthy garments. Believe in Christ, dahil ang tunay na katwiran ay tanging matatagpuan lamang sa Kanya. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, all who believe in God are righteous, not always in practice, but always in position. Christ's righteousness is imputed to us by faith. So, ibig sabihin, if I have received Christ's righteousness, ibig sabihin, I am now able to live in a life of righteousness. Pwede na. At mahalaga na makita po natin yun, dahil kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, may inihanda ang ating Panginoon na dapat nating gawin bilang isang mananampalataya. Sabi nga po,
sa Ephesians, at for sure, alam po nyo ito. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So nakahanda na po ang lahat. Binigyan na po tayo ng karunungan ng ating Panginoong Diyos na gawin natin kung ano yung tama. Binigyan na po tayo ng biyaya ng Panginoon ng Diyos na makita natin ang Kanyang salita at gawin yung Kanyang kalooban upang tayo ay makalakad in righteousness. So ibig sabihin, in every situation na ating kinagalawan sa ating buhay, in every circumstance, we are positionally righteous before God, and because of His grace, His divine enablement, alam natin ngayon, naunawaan natin ang Kanyang salita dahil pinapaalalahanan tayo ng banal na Espiritu, kaya na natin, by the grace of God, na gawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang problem, ayaw natin. At yun yung pinaka-nakakalungkot. Kasi ginawa na ni God ang lahat eh. Pero kung patuloy pa rin po yung disobedience ng isang tao, nakakalungkot po yun. Kasi hindi nagkulang si God eh. Positionally, if you are a true believer, you are already righteous in His sight. He has given you the Holy Spirit to be reminded of His Word. He has given you the Holy Spirit to enable you to do His work. Doon yung makikita ngayon sa bawat kasalanan kung gaano ka-rebellious pa rin ang puso ng tao. Kaya nga po when you sin at kung wala sa inyo ang sin, at parang okay lang ang sin, nakakalungkot po yun. Ang dapat na maging tugon po natin sa kasalanan ay tunay na pagtalikod dito at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Dahil ito po ay tunay na pagpapakita ng tunay na pananampalataya. Sabi nga yung righteousness na ito in Romans 3:21-22, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Noah by faith became an heir of righteousness. He was righteous before God because he has faith. He believed in God. Nawa doon po sa example na ibinigay po sa atin dito ng ating Panginoong Diyos, sa halimbawa po ni Noah, nawa malinaw po, na maging malinaw po sa ating lahat kung ano nga po ba ang tunay na pananampalataya. Ano yung faith na meron si Noah? Faith that obeys, faith that condemns sin, faith that receives righteousness from God. Then, tingnan po natin, ang faith ba natin katulad ng kay Abel? Ang faith ba natin katulad ng kay Enoch? Yung faith din ba natin katulad ng kay Noah? Para magkaroon po tayo ng assurance sa ating mga puso na tunay nga na ang aking pananampalataya ay nakakapagligtas at ang aking pananampalataya ay tunay sa ating Panginoong Diyos. Let us pray. Lord, thank you for your word. Thank you for your reminders. At ang dami po nito, Panginoon Ama. At salamat dahil, Panginoon Ama, sa bawat aspect, sa bawat sitwasyon, sa bawat anggulo, inyo pong ipinapakita sa amin ng buong linaw kung ano nga po ba ang tunay na pananampalataya. Lord, we may not know everything, but I pray by your grace, because you have revealed a lot of things to us, Lord God, through your word, help us to truly have faith that obeys. Help us, Lord God, to have that faith that hates sin. And help us, Lord God, to see that our faith is a gift from you. And at the same time, Panginoon Ama, kami po ay naging banal, matuwid sa inyong harapan dahil lamang sa inyong biyaya. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, sa lahat ng inyo pong pagpapaalala sa amin, sa lahat, O Diyos, ng katotohanan na inyo pong inihahayag. Bless us, O God, even sa oras po ng aming Bible study, maging sa youth fellowship later on, sa lahat pa po, Panginoon Ama, ng mga gawain sa church. Kayo po ang manguna sa bawat isa, magbigay ng kalakasan, even in our time of fellowship, Lord God, during lunch, kayo po ang manguna sa aming lahat. Thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen.